Mahigit 100 kilometro ang layo ng bayan ni Athena mula sa lungsod ng Iloilo. Humigit kumulang 4 na oras ang tatakbuhin ng pampasaherong bus patungo roon. Iyon ay kung kaskasero ang driver. Pangatlong beses ng punta ito ni Techi sa lugar ng kaibigang si Athena. Ito rin bale ang pinakamatagal na pamamalagi niya dahil tulad ng kaibigan, doon din siya magpa-practice teaching. Walking distance lang ang bahay ni Techi mula sa Western Visayas University, isa sa mga pinakasikat na universidad sa Region of 4, lalo na pagdating sa kursong edukasyon. Dalawa silang magkakapatid. US Marine ang kanyang kuya at nakabase sa Amerika. Nang mag-grant ang petisyon nito para sa mga magulang nila, naiwang mag-isa sa Pilipinas ang dalaga. 3rd year pa lang siya noon sa kursong Bachelor of Science in Education. Para magkaroon ng kasama sa bahay, minabuti ng mga magulang na tumanggap sila ng mga mangungupahan na babae bago tumulak ang mga ito sa Amerika. Isa si Athena, katulad rin niyang edukasyon ng kurso sa mga naging borders nila. Nang tumagal ay naging matalik niya itong kaibigan. Malapit na tayo, di ba Athena? Galak na tanong ni Techi sa kaibigan habang ang mga mata niya ay humahagod sa kagandahan ng tanawing nadadaanan nila. Malayo pa, Tits. Nakapikit pang sagot ni Athena. Ano? I said malayo pa. Basta alam kong malapit na tayo. Giit ni Techi na kinikiliti sa tagiliran ng kaibigan. Paano mo natitiyak na malapit na nga tayo? Ano? How sure you are na malapit na nga tayo? Natatandaan ko. Basta namamaybay ang bus sa tabing dagat. Hudyat na iyon na pumapasok na tayo sa kabayanan nyo. Oo na. Tumuwid sa pagkakaupo si Athena at inimulat ang inaatok pang mga mata. O tingin ko'y parang hindi ka napagod sa mahabang biyahe natin . Binatukan ni Athena ang kaibigan. Bakit ba? Maang tanong ni Techi. Kanina ka pa Ano ka ng ano dyan? Nabingi yata ako sa biyahe natin. Kinukusot pa ni Techi ang mga tenga. Nabingi ka? Kamo sa lakas ng dagundong ng puso mo dahil after months of waiting, magkikita na naman kayo ni Kuya Arman. What? Loka-loka? Sinabunutan ni Techi ang nakatawang kaibigan at ginulo ng ginulo ang buhok nito. Dahil aircon ang bus, dinig ng lahat ang paghaharutan ng magkakaibigan. Pati ang konduktor ay nawili ring panoorin ng dalawa, kaya huli nang mapansin nitong lalampas na ang bus sa nakatalagang unloading area ng mga pasahero. Sumubsub pa ang magkakaibigan sa likuran ng upuan sa biglang paghinto ng bus. Naku, nandito na pala tayo. Nabiglaman ngunit hindi pa rin maawat ang tawa ni Athena. Tara na, Tits. Hanggang makalabas sila ng bus ay hindi nagtaas ng mga mukha ang magkakaibigan. Lahat kasi ng naiwang pasahero ay sinusundan sila ng tingin. Ikaw talaga? Kinurot ni Techi sa tagiliran ang nakangiting kaibigan. O, sana tayo? Nito na nagpalingalinga sa paligid. Ang sabi rito sa text ni Kuya Arman, dito na tayo sa waiting shed maghintay sa kanya. Papunta na raw siya rito. Pabalik-balik na binasa ni Athena ang message sa kanyang cellphone. Huling kumubog ang puso ni Techi pagkarinig ng pangalang Arman. Sa totoo lang, kaya siya nag-overreact kanina sa panunodyo ng kaibigan ay dahil may katotohanan iyon. Kailan nga ba sila unang nagkita ni Arman? Noong nakaraang taon, dahil may mahalagang transaksyon na binata sa syudad.
Hindi na nito ipinadala via Western Union ang monthly allowance ng nakababatang kapatid. Ito na mismo ang personal na pumunta sa boarding house para ibigay ang pera kay Athena. Nang ipakilala siya noon ng kaibigan kay Arman, pakiwari niya ay saglit na tumigil ang tibok ng puso na bigla namang bumilis ng kamayan niya ito. Parang isang malakas na agos ng tubig ng pagkatapos harangan ay bigla ring pinakawalan. Nagkanobyo na rin siya noong high school days, pero katawaan lang para main sa barkada. Ordinaryo lang ang feeling niya noon pag nakikita sila ng nobyo. Pero ngayon, ibang-iba ang lukso ng kanyang puso nang makita si Arman. Walang duda na love at first sight siya sa binata. Para kasing si Piolo Pascual ang profile nito, pero moreno at matangkad si Arman kaysa sa kanyang nobyo. Iyon naman ang gusto niya sa isang lalaki. Matangkad, maitim, at gwapo. Pagkatapos ng unang pagkita, pinaunlakan niya ang matagal na pag-aanyaya sa kanya ni Athena na sumama siyang magbakasyon sa lugar nito. Unang paunlak niya ay noong 20 kaarawan ng kaibigan. Ang pangalawa ay noong Last All Souls Day. Bitin siya lagi. Mahaba na ang 3 araw na stay niya noon. Pero kahit pa, hindi maipagkakailang na i-enjoy niya ang mga bakasyon na iyon. Lagi kasi nilang kasama sa pamamasyal si Arman. Kahit laging nauuwi sa pagbabangayan ang anumang paksang mapag-usapan nila. Kontento na ang dalaga. Basta makapagsalita lang ang tahimik at supladong si Arman. Huy! Bingi! Naririnig mo ba ako? Untag ni Athena. Bakit naman ba? Nainis siya sa kaibigan. Kako, tila may pinagkakaguluhan sa munisipyo. Ininguso ni Athena ang 2-story building sa di kalayuan nila. Sa main lobby ay nagsisimulang dumami ang kalumpon ng mga tao. Pilit namang hinawi ng mga pulis ang mga nanggigit-gitang osyoso. Oo nga no, bumalik sila sa realidad ang isip ng dalaga. Wala pa naman ang Kuya Arman mo. Halika, tingnan natin kung ano ang nangyayari. Niya, napangwi si Athena. Kinalas ang kaibigan na humihila rito. Umandar na naman yung pagkachismosa mo. Correction, pagka-news reporter na may wangpas si Techi at inirapan ang kaibigan. Ang parents ko lang naman ang may gustong edukasyon ang kunin kong kurso dahil daw in demand ito sa US. Ang gusto ko talaga ay maging isang Corina Sanchez. Bago pa man makahuma si Athena, sumama na siya sa hugos ng mga tao papasok sa bakuran ng munisipyo. Napasunod si Athena ng hindi oras. Panayang iling, ito ang inaayawan ng dalaga sa kanya. Masyadong mausisa. So curious sa lahat ng bagay, kaya nga siguro marami siyang alam. Napatatda si Techi nang makitang bangkay ng isang binatilyo ang pinagkakaguluhan. Wak-wak ang dibdib at wala na ang puso. Aswang ang gumawa niyan, anang matandang babae sa harapan ng dalaga. Hindi, palagay ko'y kanibal. Sambit naman ng isang kabataan. Kung kanibal yan, edi sana pati katawan ay kinain. Pagtutuwid ang isang lalaking may edad na. Oo nga, magkapanabay na sang-ayon ng mga Mirun. Hindi ba't ganyan din ang nangyari sa isang binatilyo noong nakarang All Souls Day? Oo nga, kinuha rin ang puso at ang nobya ay ginahasa bago pinatay ng saksak. Tumahimik na nga kayo, mariing saway ng pinakahepe ng pulis. Magsiuwi na kayong lahat. Sinong pamilyang biktima nito? Napaatras din si Techi. Pakiramdam niya ay babaligtad ang kanyang sekmura. Nagulat pa siya nang may dumantay sa kanyang balikat.
Si Athena, ito rin ay namumutlang masuka-suka. Halika na, baka hinahanap na tayo ni kuya. Noong last kong punta dito ay may ganito ring pangyayari at pinisilipsil ni Athena ang nanlalamig niyang kamay. Nagkataon lang siguro, ang sabi. Paglabas ng gate ng munisipyo ay natanaw ni Teche at Athena ang honor-type jeep na nakaparada sa tapat ng waiting shed. Ang malaking maletang digulong ni Teche ay nasa itaas na at nakatali sa baggage carrier ng jeep kasama ng maliliit nilang traveling bag. Nadagdagan ang kaban ni Teche nang makitang nakatayo sa gilid ng jeep si Arman. Lalo itong kumisig sa suot na midnight blue polo shirt na pinarisan ng light blue maong pants. Ang slice mid basketball shoes nito na white and gray combination ay terno sa suot ng sports cap. Muli niyang hinagod ng tingin ang binata. Bahagyang nakakuyom ang mga kamao nito sa ginigitawan na katamtaman ng laki ng ugat. Lalaking lalaki ang dating nito. Maamo ang mukha at ang nakakaakit talaga sa binata ay ang laging nakapinid na mga labi na tila hinahali na siya para padapuan ng halik. Saan kayo galing? Madilim ang mukhang bati ni Arman. Parang ibong lumipad ang paghanga ni Teche. Dyan lang kuya, nautal na sagot ni Athena. Inuna niyo pa yung pang-osyoso at iniwang nakatiwangwang ang mga gamit niyo rito. Sandali lang naman kami kuya. Anong sandali? Mabuti at dumating ako agad. Kung hindi, tinangay na ang mga bagahe niyo. Akala niyo ba sa syudad lang may magnanakaw? Litid ang ugat sa liig ng paglilitan niya ng binata. Napangiwi si Teche. Ito ang negatibong attitude na ayaw niya sa binata. Tahimik, pero pag nakabuelo ay daig pa ang machine gun. Laging galit sa mundo. Kalalaking tayo'y mataray. Nang nagkaroon din ng ganyang pangyayari noong nakarang All Souls Day, ay grabe rin ang pang-osyoso nyo. Hindi ba't muntik na kayong mapahamak ng magka-estampid sa loob ng simenteryo? Sa ulitin, bago kayo mga osyoso, tiyakin yung hindi delikado. Paano pala kung nagbabarilan dyan kanina? Mag-reason out na sana si Teche, ngunit siniko siya ng palihim ng kaibigan na palunok ng hindi oras ng dalaga. May pag-aalong ikinawit ni Athena ang pisig sa kanyang bewang ng kapatid. O siya, sorry na kuya, tayo na. Palihim pa niyang kinindatan si Teche.